bangis. Isara mo muna yung laptop mo, Celeste. Birthday mo ngayon at kahit isang gabi. Gusto kong hindi ka maging abogado. Gusto kita maging ikaw lang na walang iniisip na kaso at walang hinahabol na deadline. Hindi ko naman alam kung paano magsisimula pero parang nasanay na akong palaging may iniisip. Pero sige Miguel, susubukan kong iwan muna yung mundo ko sa Maynila. Kahit ilang araw lang. Yan ang birthday wish ko para sa'yo. Ang makita kang huminga ng maluwag at ngumiti ng walang halong pagod. Ilang oras lang ang lumipas at nasa ferry na sila patungong isla Tigmamanukan. Habang papalayo ang Maynila, unti-unting nagbabago ang paligid. Nawala ang ingay ng syudad at napalitan ng hampas ng alon at huni ng hangin. Sa unang tingin pa lang ni Celeste sa isla, may kung anong katahimikan itong dala. Hindi nakakapanibago pero hindi rin ganap na panatag. May mga mangroves na siksik at tila may tinatagong lihim. At ang buhangin ay maputi, ngunit parang bihirang natatapakan. Ang tahimik pala dito, no? Parang huminto ang oras pero ba't parang ang bigat sa pakiramdam? Siguro, dahil sanay ka lang sa ingay ng syudad. Minsan ang katahimikan talaga mas nakakatakot. Pagbaba nila ng pantalan, sinalubong sila ng mga lokal na may simpleng ngiti. Isa sa kanila si Tomas, isang mangingisdang tahimik kumilos at iwas kung tumingin. Pero nung nasilaya niya si Celeste, parang may biglang kumalabit sa loob niya. Hindi niya alam kung bakit pero hindi na niya maialis ang tingin. Magandang hapon ho, ma'am. Ako si Tomas. Dito po kayo dadaan papunta sa inuupahan ninyong kubo. Medyo malayo lang ha, pero presko naman doon. Salamat po, Tomas. Ang ganda ng isla niyo. Parang bihira lang mapuntahan ng tao, ano? Ay, oho, ma'am. Madalang talaga ang bisita rito. Mas tahimik kapag gabi dito. Habang naglalakad sila, napansin ni Celeste ang paraan ng pagtingin ni Tomas. Hindi siya bastos, pero may kung anong lungkot at paghanga. Hindi niya ito pinansin at inisip na pagod lamang siya. Nang marating nila ang kubong kawayan, agad silang humiga sa sahig na may banig. Nakikinig sa hampas ng alon at sa ihip ng hangin. Dito muna tayo. Walang signal, walang istorbo. Ikaw lang at ako, babe. Ang sarap pakinggan ng dagat. Pero Miguel, parang may narinig akong tiktik kanina eh. Hindi ko mapaliwanag, parang may pakpak na paikot-ikot sa hangin. Biglang humuni ang isang ibon sa dapit hapon. Paulit-ulit at matinis. Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Hindi niya alam pero kabang-kaba ito. Sa isip niya, naalala niya ang mga kwento noong bata pa siya. Mga babala tungkol sa tiktik at sa nilalang na sumusunod sa kanila. Narinig ko rin pero huwag ka naman mag-isip ng kung ano-ano. Celeste, probinsya lang to. Normal ang ibon dito. Oo nga Miguel, siguro nga masyado na akong sensitive, no? Kinagabihan, inimbitahan sila sa isang simpleng salo-salo sa barangay hall. Doon nila nakilala si Aling Rosa, isang matandang babae na may matang tila nakakita ng maraming lihim. Lumapit ito kay Celeste at hinabot ang isang pulseras na hinabi sa kamay. Iha, isuot mo nga ito. Huwag mong aalisin ha, lalo na kapag gabi. At manatili kayo sa loob kapag lumubog na ang araw. Ay, salamat po. Pero parang biro lang yata yung mga ganito. Sanay po ko sa realidad eh. May mga bagay iha na mas totoo kaysa sa nakikita. Tumawa lamang si Celeste ng pilit, pero nananatili sa isip niya ang mga salitang yon. Sa gilid ng hall, tahimik na pinagmamasdan ni Tomas ang magkasintahan. May kung anong pait na umusbong sa dibdib niya. Hindi galit, kundi inggit at pagnanasa na hindi niya maipaliwanag. Ay, Celeste, bulong ni Tomas sa sarili habang papalubog ang araw. Parang
umaasang maririnig ng dagat ang pangalan nito. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog sina Celeste at Miguel, may gumapang na anino sa bubong ng kubo. May kaluskos sa mga rafters, mabagal at maingat, kasabay ng muling pag-alingaw-ngaw ng tiktik sa dilim. Tila paalala na ang isla Tigmamanukan ay may lihim na unti-unting nagpapakilala na. Kinabukasan, Miguel, parang ang ganda ng umaga pero pakiramdam ko ang bigat sa dibdib. Simula kagabi pa to. Parang may kulang sa hangin kahit ang lamig-lamig naman. Baka dahil lang sa biyahe natin yan at sa kaibang lugar na to. Normal lang yan. Ngayong mag-i-enjoy tayo eh. Gusto kitang dalhin sa Talon at Kuweba na sabi ng mga lokal eh, matagal na raw nariyan bago pa dumating ang mga tao. Sige Miguel, sana wala na ulit yung tunog kagabi. Hindi ko talaga maalis sa isip ko. Habang naglalakad sila papasok sa gubat, napansin ni Celeste ang lalim ng katahimikan. Walang huni ng ibon, walang tunog ng insekto, tanging lagaslas ng tubig ang maririnig. Sa bawat hakbang, parang may matang nakamasid mula sa mga puno. Pagdating nila sa talon, malamig at malinaw ang tubig. Ngunit kahit doon, may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Ang ganda rito no. Parang gusto kong manatili dito ng matagal ano. Malayo sa lahat. Oo, ang ganda nga pero parang may kung anong nakatingin naman sa atin ngayon, Miguel. Baka masyado lang talaga ako nag-iisip. Sa kabilang bahagi ng isla, isang kubo nakatayo sa gitna ng mga puno. Doon nakatira si Mang Sabel, kilala bilang komadrona at mangkukulam. Kapag dadaan ng mga tao, yumuyuko sila at nagmamadaling lumayo. May respeto, pero may takot. Oh, Tomas, anong sadya mo dito? Bakit nanginginig ang kamay mo habang hawak ang manok at lambanog? Mang Sabel, hindi ko po alam kung tama ang gagawin ko pero hindi na po ako mapakali. May babae kasing dumating sa isla at mula na makita ko siya parang may apoy sa dibdib ko. Araw-araw ako hindi mapakali. Hindi na siya mawala sa isip ko. Ay, may asawa o kasintahan ba ang babaeng iyan? At bakit sa akin ka naman lumalapit? May kasama ho siyang lalaki. At yon ang dahilan kung bakit ako nandito. Gusto kong mawala ang lalaking iyon sa tabi niya. Kahit hindi ko naman alam kung paano gagawin. Alam mo ba, ang kulam ay hindi laruan. At ang barang ay may kapalit na hindi mo agad nakikita. Wala yun sa akin, Mang Sabel. Handa po ako magbayad at tanggapin ang kapalit basta po mapasakin siya. Tahimik tumitig si Mang Sabel kay Tomas bago ito tumango. Kinuha niya ang manok at lambanog bilang alay. Mula sa isang maliit na sisidlan, nilabas niya ang isang tubong kawayan na puno ng gumagalaw na salagubang. May buhok na nakatali sa loob. Buhok ito ni Miguel na palihim na kinuha ni Tomas sa suklay sa kubo. Ang barang ay dadaan lamang sa lagubang. Hahanapin ang lalaking pinagkunan ng buhok. Bawat tusok ay, nako, sobrang sakit ang mararanasan niya. Ibig sabihin ba, Lola manghihina siya at lalayo doon sa babae. Manghihina ang laman at isip niya. Pero tandaan mo, Tomas, kapag nagsimula ito ay mahirap nang pigilan, ano? Lumabas si Tomas sa kubo na may suot na anting-anting sa liig. Sa isip niya, unti-unting mawawala si Miguel sa tabi ni Celeste. Sa parehong gabi, sa loob ng kubong kawayan, biglang napabalik ko si Miguel sa higaan. Aray! Parang may kumurot sa sikmura ko Parang may gumagalaw sa loob ko. Aray ko! Miguel, ano yun? Pawis na pawis ka. Masakit ba yung tiyan mo? Siguro,
Sa kinain lang natin kanina pero hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Parang food poisoning ata to eh. Ngunit sa kanyang panaginip, gumagapang ang mga insekto sa ilalim ng balat niya. Maririnig ang pagngangalit ng kanilang mga paa. Nagising siyang hingal at nanginginig. Sa labas ng kubo, napansin ni Celeste ang mga asong gala na nagtitipon. Nakatingin ito sa kanila na para bang may hinihintay. Miguel, tingnan mo. At parang nakatingin sa atin ang mga aso. Hindi sila umaalis. Huwag mo nang pansinin yan. Baka naamoy lang yung mga pagkain natin dito. Biglang may dumampi sa dingding ng kubo. Mabagal at magaan. Kasunod ang malayong pagaspas ng pakpak. Hindi yung tunog ng ibon. Nanlamig si Celeste habang naalala mga kwento tungkol sa manananggal na humiwalay ang katawan sa gabi. Miguel, parang ayoko matulog. Pakiramdam ko may mali eh. Andito lang ako. Bukas mawawala rin to. Ngunit sa dilim ng isla Tigmamanukan, ang sumpa ay nagsimula ng gumapang. Tahimik at walang awa. Habang sa malayo ay naririnig muli ang tiktik. Mas malapit kesa dati. Si Miguel ay mabilis ng hina sa loob lamang ng ilang araw. Kung noong una ay sakit ng tiyan lang ang nararamdaman niya, ngayon ay may mga pantal nang lumalabas sa kanyang balat. Mapupula, parang kagat ng insekto na walang bakas kung saan nagsimula. Tuwing gabi, nagigising siya na hawak ang ulo. Pawis na pawis at paulit-ulit na nagsasabing may naririnig siyang ugong sa loob ng kanyang tenga. Parang libu-libong pakpak na sabay-sabay pumapalo. Celeste, parang may mga bubuyog sa ulo ko. Hindi sila tumitigil kahit anong gawin ko. Teka lang, dadaling kita ulit sa klinika. Hindi na to normal, Miguel. Hindi na to katulad ng dati. Sa malit na klinika ng isla, paulit-ulit na sinuri si Miguel. Tiningnan ng dugo, sinukat ang presyon, binigyan ng gamot para sa allergy at infections. Ngunit walang paliwanag ang doktor. Lahat ng resulta ay normal. Ngunit ang kondisyon ni Miguel ay patuloy na lumalala. Wala akong magagawa sa pisikal na dahilan. Ay wala akong makita eh. Baka stress o kakaibang reaksyon lamang sa pagkain. Bantayan niyo muna yung si Miguel, okay? Opo, Dok. Ilang araw na po siyang ganito eh. Hindi na siya makatulog at parang may kung anong umaatake sa kanya tuwing gabi. Umalis sila sa klinika na walang sagot. Habang tinutulungan ni Celeste si Miguel maglakad pabalik sa kubo, biglang pumasok sa isip niya ang mga salita ni Aling Rosa noong unang gabi. Ang babala tungkol sa mga bagay sa mga puno at sa gabi. Miguel, sandali lang. May gusto kong puntahan. May kutob ako na kailangan nating kausapin si Aling Rosa. Kahit ano, basta gumana ang pakiramdam ko, Celeste. Sa bahay ni Aling Rosa, sinalubong sila ng matandang babae na tila matagal na silang hinihintay. Hindi na siya nagulat sa itsura ni Miguel. Parang nakita na niya ito noon pa. Ay, iha! Sinabi ko na sa iyo na may mga bagay sa isla na hindi basta sakit lamang ng katawan. Ang dala ng lalaki mo ay hindi galing sa hangin o pagkain. Ibig sabihin niyo po, may gumawa nito sa kanya? May nananakit gamit ang kulam? May mangkukulam sa islang ito, iha. Gumagamit sila ng kandila, bulong at mga nilalang na hindi nakikita. At kapag tinamaan ka, mahirap lumaban mag-isa. Pinaliwanag ni Aling Rosa na ang sakit ni Miguel ay mukhang sumpa. Hindi karaniwang karamdaman. Iminungkahi niyang hanapin nilang isang albularyo, isang manggagamot na marunong tumingin sa sakit ng katawan at espiritu. Kinahapunan, tinahak nila ang makitid na daan patungo sa isang malaking balete. Sa ilalim nito, nakatira si Mang Berto. Matanda na, halos kuba, ngunit malinaw ang mga mata at matatag ang boses. Pagdating pa lamang nila, tila alam na niyang pakay. Oh,
Hindi kayo mapapadpad dito kung hindi mabigat ang dala ninyo. Ilapag ninyo ang lalaki at magsimula na tayo. Pinaupo si Miguel sa banig habang si Mang Berto ay nagsindi ng kandila. Tinunaw niya ang wax at dahan-dahang binuhos ito sa mangkok na may tubig. Habang lumalamig ang wax, nabuo ang hugis nito. Isang malinaw na anyo ng salagubang. Ay, barang ito! May mga gumagamit ng insekto para papasukin sa katawan niya. Kaya ang dami niyang naririnig na ugong at nararamdaman ng kirot. Sino po ang may gawa nito sa kanya? Wala kaming kaaway dito, Mang Berto. Minsan, sapat na ang inggit at pagnanasa, iha. Kinuha ni Mang Berto ang tawas at marahang pinahid sa balat ni Miguel. Napapikit ito sa hapdi ngunit maya-maya ay may gumapang na init mula sa katawan nito. Dibdib papunta sa labas. Ang trabaho ng albularyo ay gamutin ang gantong sakit gamit ang orasyon, halaman at dasal. Pero tandaan ninyo, hindi ko kayang tuluyang tapusin ito mag-isa. Ang Berto, ano ibig niyo sabihin? Lalala pa po ito? Oo. Kung hindi babawiin ng gumawa ang sumpa o kung hindi natin ito may balik sa pinanggalingan ganun na nga. Nilabas ni Mang Berto ang isang tuyong buntot ng pagi at sinabit sa leeg ni Miguel. Ito ang magsisilbing panangga mo. At ikaw naman, iha, kabisaduhin mo ang dasal na ito. Huwag kang matakot kapag may tumawag sa pangalan ninyo sa gabi, ha? Binigyan din niya sila ng asin at bawang. Eto, ikalat ninyo ito sa pintuan at bintana. At huwag na huwag kayong sasagot sa mga boses sa dilim. Habang papalayo sila sa balete, mahigpit na hawak ni Celeste ang kamay ni Miguel. Sa unang pagkakataon bilang abogado, alam niyang may laban na hindi kaya ng batas. Isang laban na kakailanganin ng tapang, paniniwala at pagharap sa mga lihim ng Isla Tigmamanukan. Hindi sanay si Celeste na umaasa lang sa kutob. Bilang abogado, natutunan niyang maghanap ng butas, magdugtong ng detalye at huwag palampasin ang kahit anong malit na senyales. Habang nakahiga si Miguel sa banig, namumutla ito at halos hindi na makatayo. Unti-unting bumalik sa isip ni Celeste ang mga nangyari mula pa noong unang araw. Ang matagal na titig ni Tomas, ang kakaibang babala ni Aling Rosa, at ang isang bagay na noon ay binabaliwala niya. Mang Berto, pinaalala po ako. Nawawala ang isang suklay ni Miguel. At si Tomas ang huling nakita kong pumasok malapit sa kubo namin. Hindi nagkakamali ang kutob mo, iha. Ang barang ay nangangailangan ng bahagi ng katawan at ang mata ng kalalaking iyon ay puno ng pagnanasa. Kinagabihan, nagpasya silang magmanman sa baryo. Tahimik ang paligid ngunit ito ang katahimikang nakakapagpahinga. Ang hangin ay mabigat at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Sa pagitan ng mga bubong, may gumalaw, isang anyong hindi lubusang tao. May galaw na parang hayop at mga mata na kumikislap sa dilim. Huwag kang gagalaw, iha. Hindi yan karaniwang tao. Nakita ko po siya, Mang Berto. Parang kalahating tao, kalahating hayop. Biglang lumundag ang nilalang mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Sa gulat at takot, napahagi si Celeste ng asin na dala niya. Tumama ito sa likod ng nilalang at umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw. Hindi sigaw ng tao, kundi isang bagay na matagal nang hindi kabilang sa mundo ng liwanag. Aswang yan, iha. Mukhang may nagtatago sa anyong tao sa baryong ito. Tumakbo ang nilalang papasok sa gubat. Sinundan nila ito hanggang sa marinig ang mga ungol at kaluskos mula sa mababang damuhan. Doon sa anino ng mga puno, may gumapang na mga nilalang na parang kambing, ngunit baligtad ang lakad at mapuputla ang mata.
Ano to? Ano po ang mga yun, Mang Berto? Mga sigbin, mga alalay ng mangkukulam. Kasama nila yan kapag may ginagawang sumpa. Ipinaliwanag ni Mang Berto na ang mga aswang ay matagal nang marunong magtago sa komunidad. Nag-aasawa, namumuhay na parang normal at sa gabi lamang nilalabas ang tunay na anyo. Sa bawat hakbang ni Celeste sa gubat, mas tumitibay ang hinala niya. Samantala sa kubo, lalo pang lumala ang kalagayan ni Miguel. Sa bawat pagsuka niya, may insektong lalabas, maliliit, nangingitim at gumagalaw pa. Celeste, parang hindi na ako sarili ko. Galit ako kahit ayoko namang magalit. Parang may kumokontrol sa akin, Celeste. Huwag kang bibitaw, Miguel. Ginagawa ko ang lahat para matapos na to. Kinabukasan, hinarap ni Celeste si Tomas sa tabing dagat. Tahimik ang lalaki ngunit pawis na pawis kahit hindi naman mainit. Tomas, alam mo ba kung ano ang barang at kung paano to pumapatay ng dahan-dahan? Ah, hindi ko yun alam. Wala akong alam sa sinasabi niyo, ano? Lalaki lang ako, mangingisda eh. Huwag ka naman ganyan. Huwag mo ko lukuhin. Nakita ko ang ginawa mo. At alam kong may kinalaman ka sa sumpa ng kasintahan ko. Nabanggit ni Celeste ang mga salagubang at ang buhok ni Miguel. Napatras si Tomas at napakapit sa dibdib. Nanginginig. Ang aura ng dilim ay nasa iyo, Tomas. At ang kubo mo ay hindi malinis. Nang umalis si Tomas upang mangisda, palihim silang pumasok sa kubo nito. Sa loob, nakatago sa ilalim ng banig. May tubong kawayan na puno ng salagubang at may nakatali pang hibla ng buhok. Katabi nito, ang isang inukit na rebulto. Anyong babae. Kahawig ni Celeste. Ito na yung ebidensya natin, Mang Berto. Hindi na tayo nagkamali. Kinuha nila ang tubong kawayan at binitbit palabas. Ngunit hindi sila nagdiwang. Huwag niyong sisirain basta-basta, iha. Dahil kapag pinatay ang insekto ng mali, ang sumpa ay babalik kay Miguel at maaari siyang mamatay. Ibig sabihin, kailangan naming pilitin ang gumawa ng sumpa para bawiin ito? Oo, sa sandaling iyon, magsisimula ang tunay na laban. Habang papalubog ang araw, naramdaman ni Celeste na ang kanyang kaalaman sa batas ay walang saysay dito. Ang laban na ito ay hindi sa korte magtatapos, kundi sa harap ng dilim na matagal na nagtatago sa islating mamanukan. Hindi na naghintay pa si Celeste ng dilim. Sa gitna ng baryo, habang nagtitipo ng mga tao dahil sa mga paparating na bagyo, hinarap niya ulit si Tomas. Hindi na niya iniisip kung anong sasabihin ng iba. Ang nasa isip niya lang ay ang bawat oras na unti-unting kinakain ng sumpa ang lalaking mahal niya. Tama na, Tomas. Alam na namin ang ginawa mo at wala ka nang matatago pa. Tigilan mo na to bago may tuluyan pang mamatay. Walang magagawa, Celeste. Mahal kita eh. At yun lang ang totoo. Nakita kitang pagod sa buhay mo sa Maynila. Doon pa lang sa bangka mukha ka ng lustay na babae. At gusto lang kitang palayain sa lalaking yan. Hindi ka niyan mahal. Hindi ka kayang intindihin yan. Sumama ka sa akin. Huwag mo akong idamay dyan sa kabaliwan mo. Kung talaga mahal mo siya, hindi mo ako sisirain sa likod niya. At parang tuwag na tao. Hindi mo naintindihan. Mahina ka na. At konting tulak na lamang mawawala ka na sa tabi niya, Miguel. Gagawin ko lahat para mapasakin siya. Umingay ang paligid. May mga taong umatras. May mga nakiramdam. Nanginginig si Tomas sa pagitan ng galit at takot. Kapag hindi ka lumayo sa kanya, Celeste, ipapakiusap ko kay Manang Isabel na tapusin ang sumpa. At sa pagkakataong yon, wala nang makakapigil pa.
Hindi kita pipilitin, Tomas. Kahit anong gawin mo. At mas lalong hindi kita susukuan ng konsensya ko. Tumakbo si Tomas papunta sa gubat, patungo sa kubo ni Mang Sabel. Kasabay nun ay bumuhos ang ulan at kumulog na parang may nagigising na matagal ng galit sa kalangitan. Sa ilalim ng balete, tinipon ni Mang Berto ang 2 pang albularyo. Tahimik silang naglatag ng asin sa lupa, gumuhit ng bilog at nagsimulang magbulungan ng orasyon na minanaparaw nila mula sa kanilang mga ninuno. Ang sumbalik ay hindi biro. Kapag mali ang hakbang, kamatayan ang kapalit. Handa na ba kayo? Oo. O Mang Berto, kaya-kaya natin to. Mapanganib ito pero hindi natin nga hayaang mamatay ang inosente, di ba? Tama ka riyan. Nagsimula ng ritual. Wala na itong atrasan. Tayong 3 albularyong tutulong sa kanila. Sa kabilang dako ng isla, sa kubo ni Mang Sabel, nagsindi ito ng kandila. Dumating si Tomas na basang-basa ng ulan at desperasyon. Mang Sabel, gawin ninyo na po. Tapusin na po ninyo. Hindi na ako mag-aantay. Ay, handa ka na bang ako'y ng kapalit nito, Tomas? Dahil sa oras na higpitan ko ang sumpa, may babalik na dugo sa pinanggalingan. Hindi na sumagot si Tomas. Tumango na lang siya. Kinuha ni Manang Isabel ang tubong kawayan at tinusok ang mga salagubang gamit ang tinik. Sa bawat tusok, may sumigaw sa malayo. Celeste! Parang may gumagapang sa loob ko. Hindi ako makahinga. Nanginginig si Miguel sa loob ng bilog ng asin. Pumalo si Mang Berto ng latigo na yari sa buntot ng pagi. Sabay, wisik ng banal na tubig. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sumpang walang pangalan. Huwag mong kainin ang taong walang sala. Umuga ang lupa. Umugong ang hangin. Parang may 2 puwersa nagbabanggaan sa gitna ng isla. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Celeste na bukas ang altar ni Mang Sabel. Hawak ang anting-anting, dahan-dahan siyang sumingit sa dilim. Ito na yung pagkakataon kong hinihintay. Kung hindi ko kukunin ang tubong yun, wala nang bukas si Miguel. Nang makuha niya ang kawayan, biglang may humarang sa kanya. Si Manang Sabel. Nakangisi, ngunit hindi na tao ang itsura. Namumula ang mga mata. Humaba ang dila at umusli na parang pangsipsip ng dugo. Akala mo, makakatakas ka, iha. Ang sumpa ay hindi ninanakaw. Ito'y pinapamana. Napatakbo si Celeste palabas ng kubo. Hawak niyang kawayan. Sa likod niya ay ang mga yabag na hindi pang tao. Mabilis, magaan at may galit. Sa bawat kidlat na sumisinag, kita niyang anino ni Manang Sabel. Para itong halimaw na handang sumunggab. Habang patuloy ang ulan at kulog, tumakbo si Celeste nang hindi lumilingon. Alam niyang ang susunod na sandali ang magtatakda kung sino ang mabubuhay at kung sino ang babalik sa dilim. Ang Berto, sabihin niyo na lang po kung ano ang kailangan kong gawin. Kahit nanghihina pa ako ngayon hindi ako susuko hanggat may hininga pa ako. Makinig ka, Miguel. At sundan mo lamang ang bawat salita. Huwag kang matitinag kahit may maramdaman kang kakaiba sa katawan mo. Dahil ito ang huling hakbang. Sa gitna ng bagyo, halos hindi na makalod si Miguel sa loob ng bilog ng asin. Nanginig ang kanyang mga kamay at ang mga ugong sa kanyang tenga ay parang nagiging sigaw. Hawak ni Mang Bertong latigong buntot ng pagi at bawat palo nito ay may kasamang bulong ng orasyon na mas matanda pa sa isla. Sa lupa ka nagmula at sa lupa ka rin babalik. Sumpang ipinanganak ng inggit. Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Sa kabilang dako, humarap si Celeste kay Mang Sabel. Basa ang kanyang buhok, nanginginig ang katawan.
pero matatag ang boses. Hindi na siya abogado sa korte, ngunit dala niya ang parehong tapang at paniniwala. Manang Sabel, wala kaming ginawang masama. Wala kaming ninakaw, wala kaming sinaktan. At alam ninyo sa paniniwala ninyo mismo na ang kulam ay para lamang sa may kasalanan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Iha. Ang sumpa ay nasimulan na at hindi basta-basta na babawi. Alam ko ang batas ng tao at alam ko rin ang batas ng paniniwala nyo. At pareho silang sinasabi na walang bisa ang parusa kung walang sala ang pinaparusahan. Saglit na nag-alinlangan si Manang Sabel. Kumislot ang kanyang kamay na may hawak na kandila. Sa likod niya, lumabas si Tomas. Namumutla at basang-basa ng ulan. Huwag kayong makinig dyan. Mang Sabel, tapusin ninyo. Ito nang natitira sa akin. Huwag nyo na akong iwan. Tomas, tingnan mo ang sarili mo. Ito ba ang buhay na gusto mo? Ang manakit para lang makuha ang hindi sa'yo? Bumigat ang hangin. Biglang umihip ang isang malakas na bugso ng hangin. Pinatay nito ang mga kandila sa loob ng kubo ni Manang Sabel. Sa parehong sandali, binigkas ni Mang Berto ang huling linya ng sumbalik. Sa ngalan ng liwanag at lupa, bumalik ka sa kamay ng nagpakawala sa iyo. Umuga ang tubong kawayan sa kamay ni Celeste. Bumukas ito at parang alon na kumakawala ang mga salagubang. Hindi na sila patungo kay Miguel, kundi pabalik sa pinagmula ng sumpa. Sumigaw si Tomas habang gumagapang ang mga insekto sa kanyang mga binti at dibdib. Mang Sabel, tulungan ninyo ako. Parang sinusunog ang loob ko. Aray ko! Hindi ko na kaya. Napatumba si Manang Sabel sa lupa. Hawak ang kanyang ulo, umiiyak sa pagitan ng galit at takot. Tama na! Tama na! Ibabawi ko ang sumpa. Hindi ko inaakalang ganito ang mangyayari. Bahagyang lumakad si Mang Berto. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit malinaw. Sabihin mo ang dasal ng pagbawi at sunugin mo ang rebulto. Ngayon na! Dahan-dahang inusal ni Manang Isabel ang mga salitang matagal na niyang hindi binibigkas. Kinuha niya ang inukit na rebulto ni Celeste at tinapon ito sa apoy. Isa-isang nalaglag ang mga salagubang sa lupa. Nanginig bago tuluyang tumigil. Sa loob ng bilog, biglang napahinto ang ungol ni Miguel. Bumagsak siya sa banig. Walang malay. Agad-agad na nakatakbo si Celeste papunta kay Miguel. Miguel, gising ka please. Gising ka. Ilang segundo nakaraan, biglang huminga si Miguel ng malalim. Parang unang hinga matapos ang mahabang paglubog sa ilalim ng tubig. Nawala na. Tahimik na. Bumagsak si Celeste sa tabi niya, umiiyak sa ginhawa at pagod. Sa paligid nila, humupa ang bagyo. Ang hangin ay bumalik sa dati nitong lamig at ang isla ay tila muling huminga. Sa gabing yun, nabasag ang sumpa ng Isla Tigmamanukan. Ngunit sa puso ni Celeste, alam niyang may mga sugat na hindi agad maghihilom. At may mga aninong mananatili bilang paalala na may mga laban na hindi kailanman dapat ipanalo sa pamamagitan ng dilim. Pagsikat ng araw, tila nahugasan ng ulan ang Isla Tigmamanukan. Ang mga dahon ay kumikislap sa hamog at ang hangin ay wala ng bigat na matagal nitong pasan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, tahimik ang isla. Hindi yung katahimikang may bantang dala, kundi isang katahimikang may parang paghingang maluwag matapos ang mahabang takot. Tapos na ang laban, Iha. Ngunit tandaan mo, ang dilim ay hindi nawawala, ano? Natutulog lamang ito kapag hindi napapansin. Hindi ko po kayo makakalimutan, Mang Berto. Kung hindi dahil sa inyo at kay Aling Rosa, baka wala na po si Miguel ngayon. Sa gitna ng baryo, nagtipon ng mga tao. Tahimik na nilabas sina Manang Sabel at Tomas. Walang sigawan, walang pisikal na parusa. Ang hatol ay mas mabigat.
tinaboy sila palayo ng isla. May babalang hindi na muling babalik at hindi nagagamit ng kulam sa sinuman. Patawad, hindi ko inakalang haantong sa ganito. Ang kapatawaran ay hindi palaging nangangahulog ang paglimot, Tomas. Ngunit sana matutunan mo na hindi kailanman nagiging tama ang manakit para sa pansariling pagnanasa. Hindi na sumagot si Tomas. Lumakad siyang palayo dala ang bigat ng sariling desisyon. Si Manang Sabel, dating matatag at kinakatakutan, ay tila matandang pagod na sa sariling kasalanan. Sa mga sumunod na araw, inalagaan si Miguel ni Mang Berto. Pinainom siya ng mapapait na halamang singaw at pinahilot ang mga katawan upang mailabas ang natitirang lamig at dumi ng sumpa. Ang pait nito, Mang Berto. Pero mas pipiliin ko na to kaysa maramdaman ko yun noon. Ganyan talaga ang gamot, iha. Hindi lahat ng lunas ay masarap, pero epektibo kung may paniniwala ka. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Miguel. Nawala ang mga pantal, humupa ang ugong sa kanyang tenga, at sa gabi ay muli siyang nakakatulog ng walang bangungot. Sa bawat paggising niya, mahigpit ang hawak ni Celeste sa kanyang kamay. Parang sinisigurong totoo ang bawat sandali. Kala ko dati, ang batas ipapaliwanag ang lahat, pero may mga bagay pala na hindi kayang ikulong sa mga salita at sa mga probisyon. At ako naman, kala ko katang-isip lang lahat ng yun, pero ngayon alam ko nang may mga bagay na dapat igalang kahit hindi natin lubusang naintindihan ano. Bago sila umalis sa isla, naghanda si Celeste ng munting salo-salo para sa sarili niyang kaarawan. Walang engrandeng handa, walang alak, mga kandila lang sa tabing dagat. Ang mga kandilang to ay hindi para sa sumpa, kundi para sa pasasalamat, para sa buhay, sa ikalawang pagkakataon, at sa mga taong tumulong sa amin. Nakatayo si Aling Rosa sa di kalayuan. Nakangiti habang pinagmamasdan ng mga apoy ng kandila. Tandaan mo, iha, ang paniniwala ay hindi kalaban ng talino, ano? Pareho silang sandata laban sa dilim kung marunong kang gumamit. Pagbalik sa Maynila, hindi na bumalik si Celeste sa dati niya. Sumulat siya ng isang artikulo, hindi tungkol sa kaso, kundi tungkol sa paggalang sa mga katutubong paniniwala at sa mga pangangailangang gabayan at ayusin ang mga nagpapanggap na manggagamot. Napagtanto niyang may hangganan ng lohika at batas, lalo na kapag kaharap mo ay hindi nakikita. Si Miguel naman ay bumalik sa pagiging praktikal. Hindi siya muling naglakbay ng walang dalang maliit na bote ng asin sa bag. Hindi masamang maging handa. Better safe than sorry. Tila ba ayos na ang lahat, pero hindi nila napansin ang isang maliit na sugat sa binti ni Miguel. Unti-unti na namang may gumagalaw. Wakas. Hindi lahat ng panganib ay nakikita at hindi lahat ng laban ay kaya ng talino at batas. Kapag ang inggit at pagdanasa ay pinakawalan, nagiging pintuan ito para sa dilim na mahirap ng isara. At kahit mabasag ang sumpa, manatili ang aral. Ang mga nilalang sa anino ay hindi nawawala. Tahimik lamang silang nagmamasid, naghihintay ng susunod na pusong may hikayat ng kasamaan. At kung nagustuhan nyo ang ating story, please comment yes. Kung may opinion din kayo at gustong babago sa story, sabihin nyo naman para magkwentuhan tayo. At kung meron kayong real life stories na nakakatakot at gusto nyo i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis! Pero ops, bago talaga ako tuluyang umalis, please have the time to click the like button at syempre pakisubscribe na para
unlimited ang araw-araw nating videos. See ya!